death. Alam po ninyo, si Father Gabriel Amort ay siya po'y dating exorcist ng Rome, although namatay na po siya. He gave us the following distinctions of curses. Meron daw iba't ibang distinctions ng curses, no, yung mga sumpa na yan. Number 1, as to the purpose, anong layunin, no, nung spell or curse na yan. Number 1, meron tayong tinatawag na amorous, no, amorous spells or curses. From the word amor, which means love. Anong purpose nitong amorous curses na ito? Of course, first and foremost, to obtain the love of a person. Kaya nga siya tinatawag na gayuma, pampa-in-love sa tao. Totoo po yan, ha? May yung mga love potion na yan, sapagkat yan po ay kinargahan, no, ng kapangyarihan ng kaaway, so it could obtain the love of the person or destroy the object of amorous feelings, relationship with others, para wasakin naman yung ugnayan or pagmamahala nung gustong padalhan ng curse na ito. So yun yung unang-una, purpose, amorous, from the word amor, which means love, pampa-in love, no? Para daw magmahal. Pangalawa, poisonous. No, meron tayong tinatawag na poisonous curse. Ito naman, ang purpose naman nito is to cause physical, psychological, or economic ruin on the victim. O pwedeng sa body, sa mind, relationship, and finances. Na po pwede yan, no? Poisonous curse. And then pangatlo, meron tayong tinatawag na binding curses. Ano naman ang purpose nito? To block action, movement, or relationships. Ayan. Para hindi mabuntis, para hindi matuloy ang kanilang relasyon. Nangyayari yan. Halimbawa, mayroong mag-girlfriend and boyfriend, and then naghiwalay sila, tapos si boyfriend nakakita ng panibagong girlfriend niya. No, para hindi magkatuluyan yung boyfriend tsaka yung panibagong girlfriend, yung dating girlfriend niya is gagamitin itong curse na ito, yung binding curses na ito, to block action para hindi sila magkatuluyan. Of course, with the use of power coming from the enemy. Kung wala siyang kapangyarihan, syempre, she will consult an occult practitioner who has the power coming from the enemy. That's binding curse to block action, movement, or relationship. Pang-apat, meron din tayo tinatawag na transference. No? Ano naman ang purpose itong transference? Ito naman, to transfer, from the word transfer, to transfer to the victim, no? Ano yung negatibo na gagawin niya na pagpapasakit doon sa transfer materials, no? Because in the transference, we need to have a transfer materials. Ibig sabihin, a material that would represent the victim. So, pwedeng picture, o pwedeng yan, bududal, no, adal, na kung saan, anuman yung torment na ibigay mo sa dal na yan, o sa picture na yan, yun ang mararanasan ng tao na nire-represent niyan. Kaya nga transference, natatransfer doon sa tao, anuman yung pain na ini-inflict mo doon sa transfer materials. No, kaya ito kadalasang ginagamit ng mga mangkukulam. Totoo po yung mga mangkukulam because even the Bible will attest to that reality na meron talaga mga mangkukulam. At ang mangkukulam, sila yung may kapangyarihan na galing sa demonyo para makapanakit sa kapwa. Father, meron po bang mangkukulam na nagpapagaling? Kaya din nila magpagaling. Pero by the mere fact na sa demonyo din galing ang kanilang kapangyarihan. No, kasi if sa Diyos nang gagaling ang iyong kapangyarihan, wala kang kapangyarihan manakit ng kapwa. Pero kapag ang isang tao may kakayahan siya na manggamot, pero may kakayahan din siyang manakit, no, may kapangyarihan din siyang manakit, hindi galing sa Diyos yung kanyang kapangyarihan. Galing yun sa kaaway. Kaya transference, to transfer to the victim the pain or the torments being performed on the transfer materials. And then panglima,
meron tayong tinatawag na putrefaction. Ano ba yung putrefaction na yan? No? Ito naman, ang ginagawa nito ay magbigay ng sakit, magbigay ng karamdaman na nagdudulot ng kamatayan. In the end, ang end product ng karamdaman na ito ay kamatayan. Usually, ang kinakailangan dito, ang nangyayari dito, minsan nabubulok yung internal organ ng tao. Pwede yan, ha? Nabubulok yung kanyang internal organ, yung mga pangloob na bahagi ng katawan ng tao. Sa paanong paraan? Yung curse na ito ay talagang matindi. Ano nangyayari? Yung practitioner nito ay gumagamit siya ng curse meat. No, ibig sabihin karne. Dinadasalan yung karne, sinusumpa yung karne because that would also signify yung tao na gustong bigyan ng sakit at karamdaman, and usually ibinabaon yung karne na ito, no? Burying some cursed meat, and then habang nakabaon itong cursed meat na ito, habang siya'y nabubulok din yung bahagi ng katawan na gustong pasakitan ng taong gumagawa ng sumpa na ito. Kaya matindi rin po ito, no? And then eventually, it leads to the death of the victim. So we call that putrefaction. By using, gumagamit ng karne, gumagamit ng hayop, pwede rin yan buong hayop, and then kung anong mangyari doon, habang nabubulok yung sinumpang karne na yan o sinumpang hayop, unti-unting nabubulok din yung bahagi ng katawan ng tao, internal organs ng tao, any part of the body of the person. Yun yung isa sa mga matinding sumpa, putrefaction. Then pang-anim, ito yung tinatawag nating the destruction or the death curse. Sa death curse, the target will always be sick. And then this is the most dreadful curses. And then intended din ito to destroy a person or even the entire family. Kaya ito yung isang matinding sumpa, no? Ang intention nito is to destroy, pwedeng a single person or the entire family of that person. Meron po akong na-encounter, no, nung mga unang taon ko po, no, mga first I think 5 years, no, sa pasimula ng aking ministry sa Liberation. Ito po nangyari, unang namatay yung nanay. Makalipas ang ilang buwan lang, sumunod yung tatay. Makalipas yung ilang buwan, sumunod naman yung anak na babae. So within 1 year, 3 sa kanila ang namatay. No? Unnatural death. No, unnatural death po yan. Kaya yung other magkakapatid, no, other siblings, they were so afraid. They were so afraid. And, of course, we found out, no, kasi kailangan natin ng investigation, kailangan natin ng aralin yung kanilang kaso, baka naman natural lang yan, no? Pero unnatural death No, we found out that mayroong land dispute, no, itong magulang nila sa kamag-anak nila with the other relatives. May awayan sa lupa. And then, yung kamag-anak kumonsulta ng mangkukulam na gumawa ng sumpa na ito to destroy the family. Kaya ano nangyari? Yun, namatay. Unnatural death. Nagkaroon ng sakit, hindi ma-detect yung sakit, hindi ma-detect yung karamdaman. Marami ng doktor ang pinuntahan. As I said kanina, yung health, no, marami ng doktor ang pinuntahan, marami ng pinagpagamutan na ospital, walang nangyari, unti-unti, humina ang kalusugan, humina ang pangangatawan, and then namatay. So yun. Kaya napaka-importante na to discover all these things, no? Kaya ito yung iba't ibang mga purposes no, mga curses na po pwedeng ma-encounter ng tao as part of tinatawag nating demonic oppression. So again, we have the amorous, no? Amorous, from the word love, gayuma, pampa-in-love, or para ma-destroy yung love. And then may poisonous, para magbigay ng physical, psychological, economic ruin to the victim, body, mind, relationship, finances. And then binding, no, to block the action, movement, or relationships. And then transference, to transfer sa biktima yung hirap o yung sakit na ginagawa dyan sa transfer
materials. And then, yung putrefaction, ito yung nagbibigay ng sakit, karamdaman, na nauuwi sa kamatayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga meat, no, na unti-unting nabubulok para mabulok ang internal organ ng tao. No, death din yan. And then finally, yung destruction or death curse, na kung saan yung target nito ay laging may sakit. And then, ito'y intended to destroy, pwedeng individual person or even the entire family. And then pangpito, no, pwede rin yung part din niya ng curse is yung possession, no? To conjure. Pag sinabing possession, to conjure a demon and command it to possess the victim. So, pwede rin yan, part ng curse, no? Purpose yan ng curse. You conjure, tumatawag ka ng demon para i-possess yung taong bibiktimahin. So, kaya ito po, no, yung mga, according to Father Gabriel Amort, ito yung mga characteristics, ito yung mga purposes, no, ng mga curses na po pwedeng manakit sa mga tao as part of what we call demonic oppression or paniniil. So mamaya po ating pag-aaralan naman paano ba natin palalayain, no, how to treat the person from demonic obsession and oppression. So yung first part po natin, yung unang isang oras natin is para alamin natin ano ba yung dynamics nitong obsession, yung ating tinatawag natin na pambubuyo, at yung paniniil o oppression. And then second part is how to protect ourselves and how to treat this demonic obsession and demonic oppression. Meron pong katanungan, good PM po, liwanag sa dilim. Tanong ko lang po, yung nagpapakamatay po, saan po mapupunta po, Father? Salamat po. Sabi po natin kanina, part ng demonic obsession, yung ginagambala ng demonyo ang isip ng tao, na kadalasan ito ay nag-lead na uuwi sa pagpapakamatay o pagsusuicide sapagkat nandoon yung paggambala ng demonyo. Paano, Father, yung mga nagpakamatay? Well, hindi natin masasabi na sabihin na ba natin na sa impyerno ba sila mapupunta? Only God knows, no? Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan sila mapupunta. Kasi posible na although nagpakamatay sila, no, at the last moment, at the last breath nila, pwedeng humingi sila ng awa, ng patawad sa Diyos. So, only God knows. Ang mahalaga is, kapag may nagpakamatay, we continue to pray for that person, we continue to offer masses, and we continue to entrust them into the hands of God. Lord, ikaw na po ang bahala dito sa tao na ito. And we continue to offer them prayers. No? Kaya yun lang po yung magagawa natin. We offer prayers and masses sa mga nagpakamatay para mapatawad sila ng Diyos sa mga nagawa nilang mga kasalanan. Sapagkat sabi nga natin, we do not know the state of the mind of the person, bakit siya nagpakamatay. O pwedeng nagambala ng demonyo, o pwedeng maraming mga reasons, etc. So only God knows. What is important is that we entrust them into the hands of God. And then, good PM, Reverend Father Daniel, ask lang po, pwede ba ilagay sa leeg o sa kamay ng namatay ang Blessed Rosary? Kasi sabi po ng iba, masama daw. Maraming salamat po. God bless. Well, normally po, ang rosary ay hindi naman kinukwintas ang rosary. Kaya nga siya rosary. Dapat siyang ginagamit sa pagdarasal. Hindi po siya ikinukwintas. No? Ang kailangan sa rosary is ginagamit natin sa ating pagdarasal. How about do sa patay? So, hindi mo na siya dapat ikukwintas sa namatay. Pwede mo siya na yung iba ginagawa, nilalagay sa kamay ng namatay, although hindi naman nakakapagdasal na yung namatay, kumbaga parang pinapabaon na lang sa namatay yung rosary. Pero ang masama doon, yung mga paniniwala natin na mga pamahiin, yun na nagpapasama. No? Naglagay ka ng rosary sa kamay nung namatay, tapos bago ilibing, pinutol-putol mo yung rosary. Bakit? Kasi meron kang paniniwala na kapag hindi mo pinutol yung rosary, may susunod. Ayun po yung masama. Ibig sabihin, naniniwala ka sa mga pamahiin. Gusto ba ng Diyos na patayin lahat ng mga susunod mo ng kapamilya dahil yung rosary na ipinabaon mo sa namatay, hindi mo pinutol? So, yun po yung masama, yung mga paniniwala sa superstitious belief, sapagkat wala kang tiwala sa Diyos. Kapag pinutol-putol mo yung rosary,
No, sabi mo, puputulin ko yung rosary na ito kasi para wala nang sumunod. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na yung rosary na yan ay magiging dahilan pag hindi mo pinutol ng pagkamatay ng ibang members ng family mo. No. So kaya kailangan yung tiwala natin sa Diyos. Okay? So magpapatuloy po tayo, no? So kanina we are talking about purposes, no? Yung characteristics ng mga sumpa, ng mga curses. Ngayon, puntahan naman natin methods, pamamaraan. No, kanina, as to the purpose, now as to the method. Ano ba yung mga pamamaraan? Una, meron tayong tinatawag na direct. No, direct. Pag sinabi nating direct, itong curse na ito, itong spells na ito ay directly na-touch yung body ng tao sa pamamagitan ng food or drinks. Yan. Nakapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagkain o inumin, direkta. So, ibig sabihin yan, may inihalo sa pagkain ng biktima. No, pwede yan. Pwedeng powder, etc. So, mga herbs, etc. Sa mga probinsya, so uso yan. Kaya nga, di ba, sabi, pag wag kang basta-basta daw kakain, no, ng, sa hindi mo kilala kasi baka mayroong hinaluan, no, that would struck, no, the person ng mga hexes or spells na ito. Masakit yung tiyan, masakit yung ulo, no, etc. So, yun. So, tawag natin dyan is direct kasi may direkta na inihalo sa pagkain mo para ikaw ay sumakit yung tiyan or ikaw ay magayuma, etc. So, direct yan. Pero meron din tayong tinatawag na indirect method. No, indirect method, sabi natin dito, gumagamit ng representatives or any representation ng biktima. O pwedeng bududal, no? Bududal, manika, no? O kaya kahit anong object, o pwedeng picture, o pwedeng damit, or any belongings, buhok, na ina-attach sa mga dolls, puppets, or animals. Yun. So, ang tawag natin dyan, sabi ko nga sa inyo kanina, transfer materials. No? O yung tinatawag nating proxy doon sa biktima. No? May proxy yung biktima. No? So, yun. Now, yun yung sa tinatawag nating method. Pwedeng direkta or pwedeng indirekta. Now, as to the operations, ayan. Anong dynamics? Number 1, by puncture or torture. Gumagamit ng mga pins, ayan, nails, mga needles, etc. Hammers, blade, fire, ice, bugs, fungus. Ito yung ginagamit kadalasan ng mga mambabarang, yung mga bugs, fungus, and beetles, and other insects. Kasi dalawang klase po yan, ano? Yung occult practitioners o pwedeng mangkukulam, sila yung nagbibigay ng mga curses or spells using mga dolls, no, gumagamit ng mga pins, nails, needles, hammers, blade. And then yung mga mambabarang, so ang kanilang expertise naman ay gumamit ng mga insects, mga bugs, fungus, yung mga beetles, no? Yan yung mga lumalabas sa katawan mo, sa bibig mo, may mga insekto, lumalabas sa katawan mo, buhangin, dumuduwal ka, may mga pako, may mga ganyan. So, yun. So, mangkukulam ang babarang. So, ginagawa nila itong operation na ito by puncture or torture. Pwede yan, ha? Number 1, puncture or torture. Yan, gumagamit ng mga insects, no? Mga barang-barang. No, ito kasi yung mga mambabarang, sila yung mga sorcerer na ang kanilang expertise ay gumamit ng mga fungus, beetles, and mga insects to send, magpadala ng spell doon sa biktima. Pangalawa, by tying or binding. No? Gumagamit ng panali. No? Laces, nas, bridles sa kabayo po ito. Yung bridles ay ribbons, bands, hoops, or chains. Para saan? To inhibit the development of certain body parts ng tao. And then, most often, they are used to arrest mental development of the victim. Pwede rin yan, ha? No, yung curse na yan. For example, yung nabubuntis para yung laman sa kanyang tiyan na baby ay
magkaroon ng problema ang body parts, no? Gagawin yung dal, kukuha ng dal, tatalian yung leeg, tatalian yung ganito, tatalian yung ganyan, no? Para maging abnormal, no? Yung development ng organs nung tao, nung bata. So aside from the physical abnormality, kasi merong normal or more natural yan, pero meron ding spiritual dimension, spiritual component na pwedeng gawin din yan ng mga occult practitioners. No, of course, medically speaking, merong explanation, no? Merong nangyayari talaga na gano'n, hindi talaga nag-grow and develop. But meron ding hindi nag-grow and develop because of the effect of curses. Because of the effect of curses or spells. No, kaya yun ang nangyari, no? At nagkakaroon ng abnormality sa development ng organs ng tao, no? And then also yung ties to the brain, no? May inability kapag halimbawa yung transfer material, nilagyan mo ng tali sa ulo, no? Nagkakaroon ng inability to study, to work, or to exhibit normal behavior. So yun. And then aside from yan, no? Pwede yan, no? Tinatalian, no? So yan yung tying or binding. And also to cause infertility. Ayan. O pwede mangyari yan, no? Causing infertility para hindi manganak. O meron kang girlfriend dati, may boyfriend tsaka mag-girlfriend. Yung boyfriend ay nakipag-break sa girlfriend, nakahanap ng ibang babae, and then sila nagkatuluyan, yung dating girlfriend nagalit, no? At kumonsulta sa isang occult practitioner para hindi mabuntis yung napangasawa ng dati niyang boyfriend. So pwede yan. By tying or binding, ginagamit po yan. To cause infertility ng babae. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, by putrefaction, gumagamit ng cursed meat or even animals, no? Ibinabaon nila yan sa lupa dahil curse siya, no? The cursed object is symbolic of the victim. Kumbaga parang ano din siya, representation ng biktima. And then at times, pwedeng itong object na ito ay animal sacrifice to the demon that will deliver the curse. So yun. Basta every curse na dinideliver, may demon na nakatouch po dyan. So when you offer this meat, when you offer this animal to the demon, yun yung in-invoke noong occult practitioner to deliver the curse. Kaya anong ginagawa? Ibinabaon yan, no? And then, as I said, habang unti-unting naaagnas, no, itong nabubulok, itong meat na ito, animal na ito, ganun din unti-unting nabubulok yung internal organ ng tao or any part ng body ng tao. So it's what we call putrefaction, no? So curse yan, it's a form of a curse. And then meron din tayong tinatawag na malediction, sumpa, no? Yung sumpa na ito, malediction. This is wishing ill directly upon the person, no? Or isinusumpa ko. May mga ganyan, nanunumpa. And then kapag ang sumpa, no, are spoken with anger, with hatred, with intense desire to harm others, especially ito po mga kapanalig, especially kapag merong blood relationship between one who cast the curse and the person being cursed. Ang outcome will be terrible. Kapag ang magulang ang sumumpa sa kanilang anak. Why? Bakit daw powerful? Because of the authority and bonds yung tie ng parents and children. Kasi mas stronger ang authority, no, yung bond na yan between a parent or a mother and child. Kaya kapag ang nanay or tatay ang sumumpa sa anak, conjuring demons or devil, matindi ang nagiging epekto sa mga anak. No, kapag ang magulang ang nanumpa sa anak, no, invoking the help of evil spirit, grabe, terrible ang naging epekto sa
anak because of that blood relationship. Lalong-lalo na dahil ang magulang, meron silang authority, meron silang bond, meron silang tie to their children. Very strong yan. Stronger yan than to any other person. Kaya yun. Ang tawag natin dyan ay malediction. No? Malediction. So, and then, ayan, no? Kapag ang magulang ang sumumpa, no, sa anak, invoking the help of the devil or evil spirits, ay meron po tayong mga natanggap na katanungan mula po sa ating sa numero 7788. Good PM po, Father Daniel. Ask ko lang po kung mapapatawad pa din po ba ng Diyos ang mortal sin na ginawa ulit? Nakumpisal na po noon pero inulit po ulit. Salamat po. Of course, unang-una ay lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay mapagpatawad. No? Mapagpatawad siya. Pero pag pinatawad niya tayo, isa lang ang hinihiling niya. No? Gawin ang lahat ng magagawa para maiwasan yung muling magkasala. So, napaka-importante kasi, no? Aside from being sorry for our sins, tinatawag nating contrition, and then pangalawa, yung confession, but most importantly, very important is yung conversion. So, yun yung ating desire to sin no more. Of course, we are human persons, no, mahina, marupok, nagkakamali, nagkakasala, pero dapat nandoon sa atin yung desire to amend our life. So, yun yung tinitingnan ng Diyos, no? Yung desire natin to amend our life, magbago at pag-uhid ang mga nagawa natin mga pagkakamali at pagkakasala. Okay? And then meron pa po dito, no? Father Daniel, good PM po, alam nyo po ba yung punong sinukuan? Talagang bang po sinukuan? Parang sumuko na to. Kasi pag pinutol nyo sanga, may cross sa loob ng mga sanga. Maganda po. Okay? Ginagamit po ang kahoy ng sinukuan tangkontra para mabait daw yung mga kinakausap. Well, that's a superstitious belief. No? Kung yan ay puno na may cross, no, po pwede, halimbawa, may cross siya, pwede mo siyang gawing sacramental kasi may cross siya. Pero, do not ascribe anything doon sa puno na yan na kapag ito ginamit mo ay yung mga kakausap magiging mabait. That's a superstitious belief. No, yan ay mga paniniwala na wala naman na katotohanan o basihan. Sapagkat yung puno na yan is, kumbaga, ordinarily and naturally, wala naman yung kakayahan na tumulong sa tao para yung kinakausap mo ay maging mabait sa iyo. When you ascribe something to that specific object na hindi naman talaga niya capacity, ay yun ay superstitious belief, no? Parang yung katulad ng mga prutas, no? Pag New Year, kailangan maghanda daw ng 12, 13 prutas para ano? Para guminhawa ka, para maging mas maginhawa ang buhay, mas maging masagana ang buhay. That's a superstitious belief. You ascribe something na hindi naman talaga capacity ng mga prutas na yun. Pagkat yung prutas, walang capacity yan na maging masagana ka, no? So yun din. When you ascribe something to that punong kahoy para daw maging mabait yung mga kinakausap mo, that is superstitious belief. And that is sin against the first commandment of God. Nakaka-apekto ito ng ating tiwala sa Diyos, no? So yun po yan. Okay? And then, good afternoon po. Dinadasal ko po ang prayer to take authority at deliverance prayer. Okay lang po ba ito? Pangalawa po ay okay lang din po bang isuot ang crucifix na hindi pa na-bless ng pari? Yung unang-una ay okay lang po na dasalin yung prayer to take authority and deliverance prayers, but see to it na when you pray the deliverance prayers, you have spiritual authority over doon sa pwedeng lugar na dinadasalan mo nito, no, or yung tao, no. But kung wala naman, wala kang authority, no, you can use the prayers of supplication. Oh. So yun po yun. And then, kung okay ba yung crucifix na sinusuot na hindi pa nabe-bless, it is advisable when you use sacramentals. When you say sacramentals, yung mga rosaries, crucifix, yung mga santo, mga ganyan, when you use them as a object of devotion,
kailangan is ipapabless muna natin bago natin gagamitin, no? Bago natin gagamitin. Yun po yun. Kasi, especially nasa spiritual warfare tayo, no? Kung sinusuot mo yan, lalo na kapag may kaaway na demonyo, nagsusuot ka naman, gumagamit ka na hindi na bibless, pagtatawanan ka lang yun. So, kaya kailangan, see to it na whatever you use as an object or token of devotion, kailangan ay nabibless. Para din yan sa bahay, di ba? Minsan may mga Katoliko na gumagamit ng insenso sa kanilang bahay, bibili ng insenso sa palengke o kaya sa mga religious bookstore o religious store. Pag uwi sa bahay, magpapabaga ng uling, tapos mag-iinsa-insenso sa bahay nila. Ang tanong, nablessan po ba yung insenso na ginamit ninyo? Ay, hindi po, Father. Basta binili ko lang po ito. Hindi lalayas ang demonyo dyan.